Sa loob ng mahigit 50 taon, ang negosyo ng kasino ay patungo sa pagiging 150 bilyong dolyar sa isang taon na pangdaigdigang industriya. Sa kabuuan ng panahong iyon, ang Estados Unidos ang nangunguna sa singil na nagkakahalaga ng halos kalahati ng mga kita sa buong mundo ng 2010. Karamihan sa mga kita na ito ay nagmula sa Las Vegas at Atlantic City, mga magnet para sa mga sugarol na mula sa buong mundo. Sa nakalipas na 20 taon, ang dalawang lokasyong ito ay naging malaking bahagi ng kabuuang kita na nabuo ng lahat ng uri ng mga kasino sa buong Estados Unidos. Sa nakalipas na dekada, gayunpaman, ang Las Vegas at Atlantic City ay kailangang harapin ang tumataas na kompetisyon mula sa ibang mga lokal dahil ang mga kasino ay nagbukas sa buong Estados Unidos nang ang ibang mga estado ay naglegalize ng pagsusugal upang makabuo ng higit pang mga kita sa buwis at isulong ang turismo. Ito po tayo ngayon sa casino at may interviewin tayo na isa sa mga nagmamay-ari. Mahina ngayon ang negosyo sa pagkakasino dahil marami ng kakompetisyon nito sa iba't ibang lugar. Isa sa mga pangunahing hamon ay ang pagtaas ng kompetisyon mula sa ibang mga estado at bansa. Mahigit sa 100 estado sa US ngayon ay nakukuha ng malaking kita mula sa kanilang mga kasino at ang mga kasino ay kumakalat sa ibang mga lokasyon sa buong rehiyon ng Asia Pacific. Ang Macau sa particular ay lumitaw bilang isang pangunahing katunggali sa Las Vegas at Atlantic City na may kasino na bumubuo na halos 40 billion, higit sa 6 na beses kaysa Las Vegas Strip. Gayunpaman, ang mga kita mula sa paglalaro ay bumagsak ng malaki sa mga lokasyon tulad ng Macau at Atlantic City. Sa nakalipas sa 3 taon, habang sila ay nagpapagaling pa sa Las Vegas, sinisikap ng mga may-ari ng kasino na mas malaman kung paano makakuha ng maraming sugarol. Magitan ng paglikha ng mas maraming interes sa mga nakababatang henerasyon. Bukod pa rito, may mga alalahanin tungkol sa potensyal para sa mga kita sa paglalaro sa hinaharap. At ang mga may-ari ng kasino ay nahaharap sa paggigipit ng umaangkop sa pagbabago ng mga kagustuhan ng consumer at mga pagsulong sa teknolohiya. Ang paggamit ng teknolohiya ay nagbabago ng paraan ng paglalaro ng mga tao. Ang mga online na kainitan na tulad ng mobile apps at mga online casino ay nagdudulot ng pagbabago sa paraan ng paglalaro ng mga tao at nagiging mas mahirap para sa mga tradisyonal na casino upang manatili ang kanilang kita. Ang solusyon nito ay ang pagbabago ng mga pangangailangan pang-industriya ay pare-pareho. Ngunit ito ay isang katotohanan na kailangang harapin ng mga negosyante at iba pang sektor. Para sa industriya ng kasino, ito ay isang hindi pangkaraniwang pagbabago na dulot ng globalisasyon dahil sa kasong ito. Nangangahulugan nito ng mas maraming potensyal na customer. Ang pangunahing idea ay pag-iba-ibahin ang kanilang mga laro at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan ng bawat individual. Ang industriya ng kasino ay maaaring gumawa ng mga pagbabago sa loob ng kanilang negosyo o lumikha ng iba pang negosyo. Malaking problema din ang margin ng US sa pagtaas ng buwis. Para dito, mahalagang pag-isipan ang pagkakaroon ng maraming supply. Ang industriya ng kasino ay maaaring hatiin niyon ng sektor ayon sa kanilang mga uri ng customer tulad ng high rollers o casual gambler. Gayunpaman, ang huling layunin ay dapat na kumita ng pera at pag-iisip tungkol sa mga bagong paraan upang makaakit ng mga kliyente.